Paano nga ba maglagay ng presyo sa ating mga paninda? Madam, ano-ano bang mga paninda ang mayroong 10% na patong? Kung magkano nga ba ang presyo ng aking mga paninda? Hello, hello, hello mga kasari, katindera, kamusta po kayong lahat? Ito muli, Jennifer Mejian, tindera ng bayan. Madam, ano-ano nga bang mga paninda ang pinapatungan ng 20%? Madam, ano-ano nga bang mga paninda ang mayroong 50% na patong? Ano-ano nga bang mga panindang 100% ang patong? Huh? O di ba nagulat kayo? Meron palang 100% ang patong sa paninda na. Paglalagay po ng presyo sa ating mga paninda, meron po dapat tayong kinukonsider. Una-una po, paano nyo nabili yung items? Kung malayo po ba yung pinanggalingan ng items na yun? Or free delivery po ba yan? Sa akin, sa mga paninda ko, iba-ibang ano yan, iba-ibang porsyento yan. Diba? Merong 10%, merong 20%, merong 50%, at meron din pong 100%. Sa mga 10% po, yan po yung mga fast-moving items. So, paano ba masasabi na fast-moving ang isang items? Para sa akin, nasasabi kong fast-moving yung isang items na kapag sa isang araw ay nakakabenta ko ng 5 pieces pataas. Fast-moving items na po yan sa akin. So, 10% na po ang patong po niya. Ano nga bang fast-moving? Ay, katulad ng mga ganito. Sa mga delata po, ang tatlong pinaka-fast moving items sa akin is sardinas, Lucky 7, tsaka itong fresca tuna. Ayan. At mga to po, 10% lang ang patong po dito sa ganitong delata na to. Kasi sa isang araw po, nakakabenta po ako ng 5 pataas sa mga items na to. Kaya ang patong ko lang po talaga dito is 10%. Ang puhunan po nito is 23 pesos. So, times 10%, 2.3. So, 25.3 nira-round off ko na lang po yun. So, 26 pesos yung presyohan ko po dito. So, ganun din po. Mga 10% lang po sa ganito. And then, yung Lucky Me. Yan, yung mga noodles. Sa isang araw po, nakakabenta po ako nito ng mga 5 pieces pataas po. So, matatawag ko siya na fast-moving items. Patong ko lang po dito is 10%. Ang puhunan po ng noodles na Lucky Me is 9.50. So, ang 10% po nun is 0.95 at 9.5. So, 10.45 round off ko na lang na 11 pesos. So, 11 pesos ko pong binibenta ang Lucky Me noodles. So, ganun din po. Ang puhunan po nito is 14 pesos. Ang 10% is 1.4. So, 15.4. Round off ko na lang po. 16 pesos. Bentahan ko po ng Pancit Canton. So, yun. Ganun lang po kadali. Sa mga fast-moving items, 10%. Kaya ako po siya natawag na fast-moving. Nakakabenta po ako nito sa isang araw na 5 pieces pataas. So, pag nakakabenta po ako ng 5 pieces pataas, fast-moving na po para sa akin. So, 10% na po yung patong ko doon. So, yan. Ito pa po yung aking mga 10%, itong mantika na to. Ang puhunan po nito is 25 pesos. So, yung 10% po, 2.5. Round off na lang po, 3 pesos. So, 25 plus 3, 28. 28 po yung bentahan ko dito sa mga mantika. At ito po mga kalahati na to, 15 pesos po yung bentahan ko dito. And then, yung kalahati ng kalahati is 8 pesos. So, pagka nagre-repack po tayo, mas pataas po yung kitaan natin. Ayan, dito naman po sa mga chichirya, itong Piatos Nova, 70 pesos po yung puhunan. So, 10%, 1.7. So, 18.7, 19 pesos na po yung bentahan ko. And then, dito po sa mga maliliit na chichirya, 7 pesos po yung puhunan, plus 1, 8 pesos po yung bentahan ko. Yung iba po, 9 pesos kasi 8 pesos po yung puhunan. Yung mga gamot, 10% lang din po yung patong ko dun sa mga gamot. Although hindi siya nabibili araw-araw, 10% lang patong ko dun kasi syempre may sakit na nga yung tao, mamahalan ko pa yung presyo. Nakakaawa naman. May sakit na nga, tataasan ko pa yung presyo. Okay na sa akin yung 10% sa mga gamot. So yan, paiba-iba rin naman. So diskarte nyo na lang din po yan kung paano kayo pepresyohan yung inyong mga paninda. So sa akin po ganun po yung pagpepresyo ko sa akin mga paninda. Ano-ano nga bang mga paninda ang pinapatungan ng 20%? So 20% naman po yung mga items na hindi po ako nakakabenta sa isang araw ng 5 pieces pataas. So yung mga
medyo-medyo lang sa isang araw na mga 4 pieces pababa, slow moving na. So, 20% na po yung patong ko sa mga ganung items. Katulad na lang po ng ganito, itong sardinas na maanghang, medyo-medyo lang eh. Kaya 20% ang patong ko dito. So, iba-iba. So, 24 pesos po ang puhunan nito. So, ang 20% po nito is 4.8. 28.8. So, niro-round off ko na lang. 29 pesos po yung bentahan ko nito. At dito naman po sa mga bote ng ketchup Mang Tomas, ayan, 20% din po ang mga ito. Ang puhunan po ng UFC ketchup is 27 pesos. Ang 20% po is 5.4. So, 32.4. Ang bentahan ko na po is 33 pesos. Mang Tomas, 35 pesos po ang puhunan, 20%. So, 42 pesos po ang bentahan ko na. Ito pong mga gamit na pangluto is 10% lang po yung patong ko dito. And then dito po sa mga sauces is 20% po ang patong ko dito. Ayan, sa mga ganitong delata po, 20% lang po ito. Kasi bihira lang din po mabenta itong mga ganito. Pero itong Lucky 7, tsaka yung sardinas kanina na kulay green, 10% po yun. Ayan, itong section po na ito, puro mga 20% po ito. Yan. Mga 20% na po yung patong ko niya. Mga Eskimo, Rexona, mga pulbos, baby oil, alcohol. Yan. Mga 20% po ang patong ko sa mga yan. At dito naman po sa mga powder, ayan, yung mga panlaba. 20% po yan. Kasi hindi naman po araw-araw naglalaba. Once a week, twice a week, ayan. Kaya 20% po ang patong ko dito sa mga powder. Kapag kasi slow moving, hindi na rin matatanda ng mga customer yan na, ay, ganito pala yung presyo doon. Kasi bihira lang din nilang bilhin. Diba? Yung mga fast moving, yan yung mga natatandaan nilang presyo. Kasi halos araw-araw nilang binibili. Madam, ano-ano nga bang mga paninda ang mayroong 50% na pato? 50% ko naman po, yun po yung mga non-food. No? Yun yung scotch tape, blade, yan, 50% po yung patong ko dyan sa mga ganyan. Basta mga non-food, yun yung mga 50%. Ito po ang mga 50% na kitaan. Ayan, yung mga non-food. Mga crayons, lapis, ballpen, papel-papel, glue. So, yan. Scotch tape, shoe glue, yan. Yan po talaga yung mga 50% na kitaan. At ito, sponge. So, sponge tsaka steel wool. Yan po talaga yung mga 50% na kitaan. So, madam, alin po yung 100%? Yun yung inaabangan ko, madam. Ano po ba yung 100% na patong na items sa isang sari-sari store? Yung pwede po natin kitain na 100% sa ating sari-sari store, ito po yung ating mga nire-repack. Pack na pack. Dahil hindi lang po 100%, minsan times 2, times 3 pa na ang kita natin sa mga nire-repack nating mga items. Diba? Ano yung mga items na pwedeng i-repack, madam? Ito po yung mga uling. So, meron na po ako nagawang video about sa uling na kung pagkano ang kinikita ng uling kapag na-i-repack po ang uling. So, yan. Panoorin nyo na lang po after nyo po panoorin ang video na ito. So, ilalagay ko na lang po sa description box. Okay? Ano pa? Tuyo. Times 2, times 3. Ang pwedeng kitain sa mga tuyo. So, yun. Pag nagre-repack po talaga tayo, malaki po yung kitaan sa pagre-repack. Kaya, magsipag-sipag po tayo sa pagre-repack. Diba? Sa tuyo, ang bili ko niyan per kilo is 150 per kilo yung tuyo. Sa isang plastic, 4 na piraso yun, 10 pesos. Kapag malaki naman, yung mga malalaki yung isda, 3 piraso sa isang pack, 10 pesos. Times 2, times 3 po, pwedeng kitain. Yan. So, magsipag-sipag po tayong mag-repack para sa ikauunlad ng ating sari-sari store. Diba? Ano pa yung nire-repack po? Na times 2, times 3, 100%, 200%. Ayan, mga paminta, buo, durog, pinong-pino. Yan yung mga nire-repack ko po. Na talaga namang 100%, 200% ang kitaan. So, yan. Mga paminta. So, magsipag-sipag po talaga tayo sa pagre-repack dahil pack na pack ang mga kitaan. Ang bili ko po ng isang pack ng paminta is 60 pesos. So, nire-repack ko po yan ng hanggang times 3 po ang tubo. Miswa. Ayan. Yung miswa, nagre-repack din po ako ng miswa. Ang puhunan po sa miswa na nabibili ko, na yung isang pack,
105 pesos po yung isang pack ng miswa. So, nakakapag-repack po ako nun ng 30 pieces po yung kinalabasan. Ito yun. So, yun. Ito yung nirepack ko nun. 30 pieces po na ganito. Bentahan ko po ng isang ganito is 7 pesos. Ang puhunan po ng isang plastic, 105 pesos. So, 30 pieces times 7. 210. Kitain mo yan. So, may 105 po akong tubo. Pag naibenta lahat. So, meron tayong 100% nakita. Lumalabas po na puhunan kapag nirepack mo is 3.5 ang isa. Tapos ngayon, nabibenta ko po siya ng 7 pesos each, no? Pero kapag binili ko na po ito sa palengke na nakarepack na ganito, 6 pesos na po yung puhunan dun sa palengke. Kung bibili po ako sa palengke na nakaganito na. Samantalang pagka ako yung nag-repack, magkano ang tubo? 100%. Diba? So, yan. Sipag-sipag lang tayo sa pagre-repack talaga. Ayan, I hope may natutunan po kayo sa aking video na kung paano magpresyo sa ating mga paninda, kung ano-ano yung mga 10%, ano-ano mga 20%, ano-ano yung mga 50%, ano-ano rin ang mga 100% nakitaan. So, magsipag-sipag lang po tayo sa pagre-repack para kumita tayo ng 100% sa items na yun. Para lumaki rin po yung ating sales. Mas malaki yung kikitain natin kapag nagre-repack po tayo. Gawan po natin ng diskarte yung tindahan natin para lumaki yung benta. So yeah, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Happy selling. Bye-bye. God bless. Shout out po sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye-bye.